So guys, next naman ay ang aming furniture and fixtures expense. Of course, we have chair. Yung chair namin, yung total niya is 10,000 for the chair. And table, 6,250 per chair. And office table and chair, we have a total cost of 6,000. Small cabinets, 2,500. Tapos, yung sa fire extinguisher, 1,500. And of course, our wall clock, nagkakahalagang 500. So, kung isosolve natin ito, guys, 5, 17, 1, 0, 10, 6, 1. So, yung total na magagastos namin for our furniture and fixtures is 26,750 pesos. So, yung next naman, guys, ay ang office equipment tools. Diba, mayroon kaming aircon. Yung aircon namin na nagkakahalagang 20,000. Tapos, yung ceiling fan namin is 2,000. Yung desktop is 20,000 again. Tapos, meron kaming fire alarm which is 800. Yung printer namin is 4,500. Tapos, yung exhaust fan namin ay 900. And then, yung Bondi clock namin is nagkakalagang 500. A total of 48,700. 48,700 lahat ng magagastos namin for office equipment expense. So, let's proceed to office supplies. Yung office supplies namin, guys, ay medyo marami sila. So, bear with me. Yung magagastos namin sa office supplies ay, yung sa ball pen ay 145, 94 sa pencil, short band paper 148, 150 sa long band paper, sharpener 15, brown envelope 125 dun para sa short, and 175 naman para sa long. 40 pesos naman para sa short folder, sa long folder naman 50 pesos. Sa binder clip naman ay 30 pesos. Next, stapler 95 pesos. Tapos 100 pesos naman para sa stapler. So, scissor naman, 40. Whiteboard, 150. Sa whiteboard marker naman ay 450. Tapos, we have also 321. For logbook, 40 for our ink. 535 for our ink. Sorry, for ink pala yung 535 for ink, 40 pesos pala for the correction tape, and scotch tape for 92.25 pesos. Tapos, dun sa puncher ay magkakaroon tayo ng 100 pesos. And last but not the least, for our office supplies ay yung sa time card, 1 pack yun na nagkakalaga ng 328 pesos. So, kapag sinolve natin lahat ng ito, guys, ay makukuha natin ay 3,333.75 pesos. Yun ang magagastos natin para sa office supplies, 3,333.75 pesos. So, sa atin namang utilities, tools, and equipment, guys, utilities, tools, and supplies pala, I'm sorry, ay, of course, we have trash bin. Trash bin natin ay nagkakahalagang 270. Yung ating broom ay 360. Yung sa dustpan, 180. Sa ating map ay 550. Para naman sa ating cleaning soap, meron tayong nagkakahalaga itong 500. Tapos dun sa basin, 60. Sa floor mat, 225. Tapos, 70 per pail. Dipper for 20. And of course, rags for 550. Kung ito times
ipagpa-plus natin lahat ng ito, yung utilities, tools, and supply expense natin, ay makakakuha tayo ng 2,785 pesos, guys. So, lahat na magagastos namin for utilities, tools, and supplies expense ay 2,785 pesos. So, yung para sa ano naman natin, guys, sa utilities expense, natin, di ba, aware naman kayo that we have internet, we have the water and electricity. Yung sa yearly na binabayaran namin sa internet ay nagkakahalagang 19,188 pesos. 19,188 pesos yung sa yearly namin sa internet. Sa water naman ay 15,007.2 pesos. Samantalang sa electric naman, yung electricity bill namin, yearly nagkakahalagang 53,445.6 pesos. Ito guys, yung 19,000 ay para sa internet yearly, yung 15,000 para sa water, yung 53,000 for our electricity. Kung ito-total natin yan, ay makakakuha tayo ng 87,640.8. Ito guys, 87,640.8 yung magagastos namin sa utilities expense. So, next we have our advertising expense. Kung makikita nyo sa chapter 3, meron kaming advertising expense doon which our company or our business ay nagbibigay ng t-shirt. Yung t-shirt na quantity ng t-shirt namin ay 30. Unit per cost nito ay 120. Tapos yung total cost is 360. Drops. Tin, baka ipapastop na, no? Alin na yung tindahan tayo? Arenta ko per? Alin? Migo. Advertising. Doon na kami stop. Ako balo, ulit ako na yung advertising, pang-cut ko na yung kitang kalasi ko.